Nang magmulat ng mga mata si Chantal, ang naiidlip na mukha ni Jethro, ang nalingunan niyang nakayup-yup sa gilid ng kinahihigaan niyang hospital bed. Hawak-hawak pa nito ang kanyang kamay na walang swero. Itinaas niya ang kanang kamay na walang IV para sana hagurin ang mukha nito. Pero mabilis din niyang inawat ang sarili sa dahilang ayaw niyang maistorbo ang tulog ng binata. Akala niya ay produkto lamang ng kanyang mataas na lagnat ang presensya nito sa pagdadala sa kanya sa pagamutan. Pero hindi pala, dahil hayon ang maliwanag na pruweba. Naroon ito at kasama niya. Kontento niyang ipinikit na muli ang mga mata at hinayaan ang sariling muling bumalik sa pagtulog. Medyo gumiginhawa na ang tila inaapoy ang pakiramdam sa kanyang baga. Hindi na rin siya masyadong hirap sa paghinga. Nang muli siyang magmulat ng mga mata ay umaga na. Na-disappoint pa siya na makitang wala na sa hospital room si Jethro. Was it all just a dream? Noon bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas mula roon si Jethro na tila kagagaling lamang sa paghilamos dahil basa pa ang unahan ng buhok nito. Nang makita nitong gising na siya, ay kaagad itong lumapit. Kumusta ng pakiramdam mo? Naupo ito sa silang katabi ng kanyang kama. Nahihirapan ka pa rin bang huminga? Akmang tatanggalin niya ang oxygen mask para sagutin ito nang mabilis siyang awatin ni Jethro. Pinigilan nito ang kanyang kamay. Huwag mo nang munang tanggalin kung nahihirapan ka pang huminga. Kahit sumenyas ka na lang. Umiling siya para ipahiwatig dito na ayos na ang kanyang paghinga. I'm feeling a little better now. Aniya na nilakipan ng munting ngiti ang sinabi. Tila ito nabunutan ng tinik sa dibdib. Ilang ulit itong lumunok na tila kay ramen itong gustong sabihin. Pero sa halip ay inabot lang nito ang isa niyang kamay at banayad na pinisil. May gusto ka bang kainin? Lugaw o kahit anong lutong may sabaw. Gusto mo ba yon? Pagluluto kita. You will? Biglang nagkabikig ang lalamunan niya. Oo, kung anong gusto mo. Lulutuin ko. Napalabi siya. You are just being nice to me because I'm sick. Once I recovered from this, you'll ignore me again. Napayuko ito. Hindi siya sigurado kung tanda iyon ng pag-amin o guilt. Sorry, pangako hindi na yun mauulit. Promise? Promise. Mula ngayon aalagaan na kita. Parang may pumitlag sa loob ng dibdib niya sa sinabi nito. Mali ba siya na mag-assume na may ibang ibig sabihin iyon? O dahil talagang ganoon na si Jethro sa mga taong itinuturing nitong parte ng kanyang pamilya? Gusto niya sana itong tanungin at hinga ng paliwanag tungkol doon. Ngunit hindi na niya nagawa nang magkasunurang pumasok sina Andeng at Marcy. Pasimpleng ibinaba ni Jethro ang kamay niya at saka binalingan ng mga bagong dating. May nararamdaman siyang kahungkagan sa kaibuturan ng damdamin. Gusto niya ang pakiramdam na dala ng pagkahawak nito sa kanyang kamay. It gives her a semblance of comfort that no matter what happens, he'll always be there for her. Pinsan, pwede ka nang umuwi. Kami na naman ang magbabantay ngayon kay Shanshan. Sige, maliligo na rin muna ako at babalik na lang ako mamaya. May dala kaming pagkain dito, baka gusto mong mag-breakfast muna. Ani Marcy. Hindi na, sa bahay na lang. Magluluto na rin ako ng pagkain gusto ni Chantal para mamaya. Alam mo kung anong gusto niyang pagkain? Tila may pananalakab na tanong ni Marcy. Tinatanong ko nga siya eh. Foie grass. Kung hindi lamang siya nangihina pang kumilos, ay pandidilata ng mga mata ni Chantal ang kanyang assistant. Alam niyang nagpa-power tripping lamang ito. Foie gras? Saan nakakabili nun? Hindi nakubli sa kanya ang pinipigil na pagtawa ni Marcy. Sinigang. Tila sinisinop na sabi niya para hindi na sumakit ang ulo ni Jethro sa pag-iisip. Gusto mo ng sinigang? Nakangiti siyang tumango. She likes his sinigang. Natikpan na niya iyong minsan nang magluto ito. Napakain nga rin siya ng kanin eh. At wala siyang pagsisisi dahil masarap talaga. Manamis-namis ang sabaw at meaty ang pork dahil malambot na malambot ang pagkakaluto niyon na halos sumiwalay na sa mga buto. The one with green mangoes. Nakatikim na rin kasi siya ng sinigang na may sampalok, luto ni Boogie, pero hindi niya masyadong type. Malapad itong napangiti. Sige, kung ano gusto mo. Muli siyang napangiti, ngunit nang tumayo na ito para maghanda ng pag-aalis,
ay para namang biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Gusto niyang hawakan ang laylayan ng t-shirt nito at pigilan ito sa pag-alis na tila batang paslit na gusto pang umamot ng panahon mula sa ama. "Babalik ako mamaya," sabi nito. And she thought he must have read her mind. Naroon nga pala si Boogie, siya ang tao ngayon sa bahay. Imporma ni Andeng sa pinsan. "Balita ko nag-happy-happy raw kayo kagabi ah." "Balita ko nag-happy-happy raw kayo kagabi ah." Tila may pag-aalalang dumako ang tingin ni Jethro sa direksyon niya. "At balita ko pa, malayo ang narating nyo." Parang may iba pang gustong ipahiwatig ang naninitang tingin ni Andeng sa pinsan. "Ah, wala yun. Nag-greet lang ako sa mga tao ko kasi malaki-laki rin ang kinita namin sa mga paggawa nitong nakaraan." "Ganon? At paano naman kami? Wala kaming treat?" "Abay, syempre meron. Sagot ko ng bakasyon natin." Nakangiti itong tumingin sa kanya. Lihim na lang siyang napabuntong hininga. Her heart beats like crazy. Whenever he smiles at her like that, it made her inside felt mushy and gooey. Gusto niyang kontrolin ang nararamdaman dahil sa totoo lang ay nag-aalala siya para sa sarili. Tila kasi palalim ng palalim ang damdamin niya para kay Jethro, na habang pinipigilan niya ay parang lalo pang nagpupumiglas na makalaya. The feeling was all new to her and it was kinda scary because she never felt it before. Now she finally understands why some people are afraid to fall in love. Because falling in love is like a free fall, no safety net. A person is under the influence of gravity that pulls her or him to the objects of their affection, regardless if the feeling is mutual. "Aalis na ako. Babalik na lang ako mamaya." "Nakailang paalam ka na, pinsan. At ilang beses mo na rin sinabi na aalis ka, pero hindi ka pa rin umaalis. Layas na. Sipain kita ng binti ko eh. Eto susi. Ikaw na rin magpagas ha. Total mapera ka naman." Naiilang na kinuha ni Jethro ang susi ng sasakyan mula sa pinsan. "Aalis na talaga ako." Muli itong sumulyap sa kanya at itinaas pa ang isang kamay sa gesture ng pagpapaalam. Para namang lumobo ang puso niya sa isiping tulad niya ay parang ayaw pa rin itong sila'y magkahiwalay. Well, they could spend the entire day in that room and still it won't be enough. Nang tunguhin na nito ang pinto ay isang buntong hininga na lang ang kanyang pinakawalan. Kahit paano ay kampanting lumabas sa pagamutan si Jethro. Bago gumising sa umagang iyon ay nakausap na niya ang doktor ni Chantal. Tiniyak niyo na magiging mabilis ang paggaling ng kanyang asawa dahil mabilis namang nag-respond ang katawan nito sa gamot. Tinungo niya ang kinahihimpilan ng kanyang Honor type jeep at kaagad na pinaandar iyon. Dumaan na rin siya sa gasoline station at nagpagasolina. Matapos iyon ay dumiretso siya sa palengke para bumili ng sangkap sa lulutuing sinigang. Sanay na siyang mamalengke. Kilala nga rin siya ng ilang tendera na madalas niyang bilhan ng karne at gulay. "Uy Jet, naligaw ka yata ngayon?" Bungad sa kanya ni Aling Demetria. "Bibili ho ko ng karneng pangsigang." "Buto-buto?" "Oho." "Ilang kilo?" "1 kilo lang ho, at saka isang buong manok." Kinuha ng may 50 anyos na ginang ang nakasabit na karne at nagsimula itong ipagtilad siya ng buto-buto. "Samahan niyo na lang ho ng telepon, Nay." "Oo naman, ikaw pa ba?" Ang telepon na tinutukoy niya ay iyong malaking buto sa biyas ng baboy. Libre lang nito iyong ibinibigay sa kanya, ngunit sa ibang nagtitinda ay binabayaran iyon. "Tatadtarin ko na rin ba itong manok?" "Pamprito ho." Ginawa nito ang sinabi niya at habang nagtitilad ay nagsalita ito. "Kailan ka ba aakyat ng ligaw sa anak ko?" Natawa siya. Ganon madalas ang biro nito kapag bumibili siya rito ng ulam. "Hindi na ho pwede, Nay." Aniya. "Abay bakit?" "Nag-asawa na ho ako." "Damuho ka. Hindi ka man lang nag-imbita." "Biglahan lang ho eh." "Napikot ka?" "Hindi ho. Tinutukan ko." "Ay, kaswerte naman ang babaeng natutukan na yon. Ay, ano ba tong sinasabi ko? Kung nag-asawa ka na, bakit ikaw itong namamalengke?" "May sakit ho kasi si Mrs." "Ah,
Baka naman may laman na. Wala pa ho. Abay sa binyaga hindi po pwedeng hindi ako maimbitahan ha. Makakaasa po kayo. Heto, 2 bias na ang inilagay ko riyan para mas malasa ang sinigang. Salamat po, Nay. Ngingiti-ngiti siya nang magpaalam kay Aling Demetria at nagtungo sa gulayan. Doon man ay nakatanggap din siya ng biro. Ngunit panaingiti lamang ang kanyang tugon. Hindi naman siguro masama ang mangarap dahil ipinangako na niya sa sarili na aalagaan niya si Chantal simula sa mga sandaling iyon. Kung hanggang saan man makakarating ang ilusyon niya rito ay bahala na. Sa buhay, hindi lahat ng bagay ay may kasiguraduhan. Mahina ang paniniwala niya sa happy ending. Para sa kanya ay sa kwentong pambata lamang posible iyon. Gusto niya lang ang mabuhay pansamantala sa kasalukuyan. Matapos mamalengke ay umuwi na siya. Wala silang parking sa gilid ng kalsada dahil malayo roon ang kanilang bahay. Kaya naman, ginarahin niya muna sa talyer ang jeep bago umuwi bit-bit ang pinamalengke. Jet, kumusta na si Shanshan? Kaagad na salubong sa kanya ni Boogie pagpasok niya pa lang sa gate. Ayun, medyo ayos na. Ibinigay niya rito ang kanyang mga pinamalengke. Pakihugasan mabuti yung karne ha. Lulutuin ko mamaya para makahigop na mainit na sabaw si Shanshan. Naliligo lang ako. Siya nga pala may... Chet? Kaagad na sumalubong sa kanya si Maita. Hindi pa man siya nakakapasok sa pinto ng bahay. Maita, anong ginagawa mo rito? Ano pa nga ba? Di aakyat ng ligaw. Natatawang sagot ni Boogie bago pa man makasagot ang babae. Maita, wala ka bang trabaho? Gusto na talaga niyang mainis dito. Wala, bakasyon pa ako. Kaya nga, gusto kitang araw-araw na makasama. Dahil pagbalik ko sa Japan, matagal-tagal na naman tayong hindi magkikita. Kinalas niyang pilit ang mga braso nitong nakayapos sa braso niya. Iba na lang ang pagukulan mo ng panahon. Wala kang mapapala sa akin. Ikaw ang gusto ko. Napapadyak pa ito ng paa. Pero wala akong gusto sa'yo at walang pag-asang magkagusto. Alam niyang masakit ang ma-reject. Pero kung iyon lang ang paraan para tigilan na siya nito, ay mas mabuti nang masaktan ito kaysa patuloy na umasa magkakaroon ng sila. May nagdaang sakit sa mga mata ni Maita. Talaga bang nahulog ka na sa babaeng iyon? Sa babaeng ni hindi mo palubusang nakikilala? Ang babaeng iyon ay may pangalan. At oo, gusto ko siya. Bakit? Dahil ba mayaman siya? Biglang nandisik ang mga mata ni Jethro at mariing sinaklot sa punong braso si Maita. Nag-alala siya na baka may ideya na ito kung sino si Chantal. Anong sinabi mo? Di ba mukha siyang mayaman at galing sa makayang pamilya? Nauutal na paliwanag ng babae. Padarag niya itong binitawan. Lihim na nakahinga ng maluwang nang maisip na mukhang wala rin itong alam kung sino talaga si Chantal. Pangkaraniwang OFW lang siya at tulad lang din natin siya ng estado sa buhay. Baka nga mas nakakaangat ka pa sa kanya eh. Ganun naman pala eh. Bakit hindi na lang ako? Mukhang pera ba talagang tingin mo sa akin? Sorry Jet, gustong gusto talaga kita. Ang totoo, mahal na nga kita eh. Mga bata pa tayo, alam mo naman na yan. Hindi ko pwedeng pilitin ang puso ko na suklian ang nararamdaman mo. Dahil lang gusto mo ko. Ang pagmamahal ay kusang ibinibigay, hindi pinipilit. Sumungaw ang luha sa mga mata ni Maita. Naaawa man siya, ay hindi na lang niya ipinakitang apektado. Ang concern kasi, minsan ay misleading para sa ibang tao. At ayaw niya itong paasahin sa isang bagay na imposibleng mangyari. Hindi siya nagmamalinis, pero hindi siya ang tipo ng lalaki na basta nagpakita ang babae ng motibo, ay papatusin na niya. Siguro nung bata-bata pa siya, noong laro-laro lang sa kanya ang pakikipagrelasyon. Pero tapos na siya sa phase na iyon. Umiiyak na tinungo ni Maita ang pinto at walang paalam na umalis. Napahilot na lang sa batok si Jethro saka napabuga ng hangin sa bibig. Nang magkasalubong sila ng tingin ni Boogie, ay mabilis itong humarap sa lababo at nagkunwaring busy sa ginagawa roon. Pero pupusta siya. Kung ipapakwento rito ang buong pangyayari sa kakatapos lamang na eksena sa pagitan nila ni Maita, word for word nitong maikukwento ang lahat. Itikom mo yung bibig mo at baka kung ano na naman makakarating kay Andeng.
Wala akong narinig at wala akong nakita. Sabi nito. Lokohin mo lelang mo, Bugi. Wala na akong lelang, patay na. Gago. Matagal na. Yung narinig ko kanina, totoo ba? Totoo ang alin? Na gusto mo si Shanshan? Biglang nag-init ang magkabila niyang punong tenga. Narinig mo nga, di ba? Kailangan pa ulit-ulit? Nagbibinata ka na, tol? Tira ulo. Nagiinit ang mukhang tinalikuran na niya ito upang tunguhin ang kanyang silid. Pa-burger ko naman. Tapusin mo na yung ginagawa mo, maliligo na ako. Hindi ba tayo magbubukas ng talyar ngayon? Hindi na muna, rest day. Naks, iba talaga kapag in lababo. Expired. Ano? Expired? Laging maganda ang daloy ng buhay-buhay. Baka inspired. Yun nga. Ano ba sinabi ko? Expired. Nagkakamali ka ng dinig. Pagkatapos mang maligo, maglinis ka na rin ng tenga, nakakahiya kay Shanshan. Bagong ligo ka nga, hindi ka naman naglilinis ng tenga. Sa halip na patulan ito, katulad ng madalas niyang gawain, ay iniwan na lang niya ito. Dumiretso na siya sa banyo para maligo. Paglabas ni Jethro ng kwarto, ay nalingunan niya si Bugi sa sala na printing nakaupo. Nakataas pa ito sa center table at parang aliw na aliw sa kung sino mang katext sa cellphone. Nang makaligo siya pagdating mula sa ospital, ay umidlip siya sandali. At ngayon nga ay kababangon niya pa lang at mag-aalas 4 na iyon ng hapon. Umuwi ka na ba? Nahihikab pang tanong niya kay Bugi. Hindi muna. Mainit masyado sa amin kaya dito na muna ako tumambay. Tumangulang siya. Dumiretso na siya sa kusina at doon na rin naghilamos sa lababo para mawala ang natitirang antok. Nagpunas siya ng muka, leeg at kamay sa nakasampay na tuwalya sa balikat. Sinuklay niya ng mga daliri ang hibla ng buhok at saka isinampay sa likod ng upuan ang ginamit na tuwalya. Lumapit siya sa ref at binuksan iyon para ilabas ang sangkap na kakailanganin niya. Una niyang inilabas ang buto-buto at ibinabad sa isang kaserola. Pagkatapos ay isa-isa niyang inilabas ang mga gulay na kakailanganin. Jet, kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Bugi mula sa sala. Hindi na. Ge, kapag kailangan mo ng tulong magsabi ka lang ha. Umuo lang siya. Hinugasan niya na ulit ang karne. Minsan kasi ay may naiiwan pa iyong mga balahibo ng baboy, kaya chinek niyang mabuti. Nahati sa gitna ang biyas. Tinansya niya lang ang dami ng lulutuin at isinalang iyon sa kaserolang palambutan. Nang maisalang iyon ay binalik na niya sa ref ang natirang ilang piraso. Habang hinihintay iyong kumulo ay sinumulan niyang himayin ang mga gulay. Iniisip niya kung anong pwedeng ipareha sa sinigang. Para kasing hindi bagay kung karning sinigang tapos ay pritong manok pa ang ipapares. Inisip niyang mabuti kung ano iyong mga pagkaing nagustuhan ni Chantal. Boneless bangus na ibinabad sa suka at bawang. Napangiti siya nang maalalang meron pa iyon sa ref. Mukhang sadya iyong binili ni Marcy dahil talagang gustong-gusto iyon ni Chantal. Iyon yung part ng bangus na puro tiyan lang. Tumangutango siya sa sarili nang maisip na pwede na iyon. Nang masulyapan niyang umuusok na ang gilid ng takip ng kaserolang nakasalang, ay kaagad siyang kumuha ng sandok at binuksan iyon. Tinanggal niya iyon ng bula para malinis ang sabaw. Nang matiyak na wala na ang tumpok-tumpok na bula sa ibabaw ay hinalo niya iyon at muling tinakpan. Kailangang malambot na malambot ang karne bago niya lagyan ng rekado. Kahit sabihing mekaniko ang tiyuhing nagpalaki sa kanya, ay naturuan din siya nito ng tamang pangungusina. Palibhasa maagang nabiyudo sa asawa kaya nag-aral talaga itong magluto para mapakain sila ng maayos ni Andeng. Binalatan niya ang katamtamang laki ng mangga at hiniwa sa 4. Hinugasan niya iyon kasama ng 2 kamatis na hiniwa niya naman sa gitna. Habang pinapalambot ang karne, ay isinama niya roon ang mangga at kamatis. Naramdaman niya ang pagtulo ng pawis sa kanyang noo at leeg. Basa na rin ang kanyang likuran, ngunit hindi niya iyon masyadong pinansin. Nang makita niyang lampas ng alas 5, ay kinuha niya ang rice cooker at nagsalang ng kanin. Wala sa sariling napangiti siya habang hinuhugasan ang bigas. Naalala niya na noong mga unang araw na pagtira roon ni Chantal ay hindi ito kumakain ng kanin. Pero sa kalaunan ay mukhang natuto na rin. Muli nang chinek ang pinalambot na karne. Nakita niyang luto na ang mangga at kamatis. Nilagay niya iyon sa isang mangkok at pansamantalang ibinukod.
Dudurugin niya iyon mamaya kapag luto na ang mga gulay at saka niya ilalagay para hindi kumunat ang talbos at iba pang sahog. Talaga naman, buhos kung buhos ah. Hindi niya pinansin ang pangangantyaw ni Boogie. Humila pa ng upuan ng ugok upang paharap doon habang pinapanood siya. Inilabas niya ang 4 na pirasong bangus pellet. Nagsalang siya ng kawali at muling chinek ang nakasalang na karne. Malapit na iyong lumambot. Walang kamalay-malay si Jethro na habang abala siya sa pagluluto ay naka-live feed ang bawat galaw niya, na ang lahat ng iyon ay napapanood ni na Chantal, Andeng at Marcy. Parang puputok ang puso ni Chantal sa tuwa habang pinapanood ang lalaking mahal niya na abalang nagluluto. Talagang buhos na buhos ang pansin nito sa ginagawa na hindi man lang napansin na kinukunan na ito ng video ni Boogie. Makalokohan talaga. Pero ang puso niya ay hindi talaga maawat ang kilig. Ganito ba talaga mag-care at mag-alaga ang isang Jethro Duque? Panay ang tukso sa kanya ni na Andeng at Marcy. In fairness, ang hot ni Jet kahit pawisan. Komento ni Marcy. Sinimangutan ito ni Chantal. Selos ka naman kagad. Panunod yun ito na marahang dinungol ang kanyang balikat. Hindi mo pa ba nakikita ang pruweba? Effort yan, bes. Totoo, kay Sofia hindi niya yan. Dahan-dahang naputo lang sinabi ni Andeng na parang nagbago ang isip kung tamang ituloy pa ang sinasabi nito o hindi na. Who's Sofia? Curious na nilingon ni Chantal si Andeng. Ex ba ni Jet? Panguhula naman ni Marcy. Tila saglit pa munang tinimbang ni Andeng ang mga sasabihin bago ito marahang tumango. Siya ang kauna-unahang babae na sineryoso ng pinsan ko. May pait sa boses na sinabi nito. May munting selos na kumurot sa dibdib niya sa sinabi ni Andeng. Transfer siya noon sa school na pinapasukan namin ni Jet. Inglesera rin at hindi tuwid magtagalog dahil laking Australia. Mayaman, maganda at solong anak. Taga rito rin siya sa bayan namin at bali-balitang lumipat lamang sila rito dahil tatakbong alkalde ang daddy niya. Tipikal na damsel in distress si Sofia. Parang sa mga nobela at pelikula, yung lalamya-lamya at parating binubuli na transferi. Ganun siya. Siguro nakita ng pinsan ko ang sarili niya dati kay Sofia. Kaya siya ang naging tagapagtanggol nito. Naging constant companion at hindi nagtagal. Naging girlfriend. Humugot ng malalim na paghinga si Andeng. Pinagsabihan siya noon ng tatay na mag-iingat sa pakikipagrelasyon kay Sofia. Dahil bukod sa maimpluwensya ang kanilang pamilya, galing pa sa mayamang angkan. Pero likas ding matigas ang ulo ng pinsan ko eh. Siya ang tipo ng tao na kapag nakapagdesisyon na ay hindi iyon basta mababali ng kahit na sino. At mahal niya si Sofia. Sa panig naman ni Sofia, masasabi kong nakabuti ang pagdating niya sa buhay ni Jet. Naging masipag sa pag-aaral ang pinsan ko at naging porsigido talaga na makatapos ng pag-aaral. Para naman daw hindi siya maging alangan sa girlfriend niya. Pero umiwas na rin siya sa gulo. Tapos tumulong na lang sa talyer kay tatay. Hindi ko gusto si Sofia eh. Para kasing nasa loob ang kulo. Pero dahil gusto siya ng pinsan ko, maayos ko na lang na pinakitunguhan. Sino ba ako para manghusga ng kapwa? Napatingala si Andeng nang tila magbanta ang luha sa mga mata nito. Akala namin magiging maayos lang ang lahat-lahat hanggang sa makatapos kami ng kolehiyo. Isang araw bigla na lang hindi umuwi ang pinsan ko. Niyaya siyang magtana ni Sofia. What? They eloped. Paliwanag ni Marcy. Oh. Isang araw may dumating na mga pulis sa bahay namin. Hinahanap ang pinsan ko. Sinampahan siya ng kasong kidnapping ng daddy ni Sofia. Gumulo ang buhay ng pinsan ko pagkatapos ng araw na iyon. Pag-uwi niya ay kaagad siyang dinampot ng mga pulis. At mula sa kasong kidnapping ay nadagdagan pa ang kasong isinampa sa kanya ng mga magulang ni Sofia. He was charged with kidnapping at attempted rape. Hala, grabe naman palang nangyari kay Jet. Mabuti na lang at nakalaya siya kaagad. Hindi ba't mabigat ang parusa sa mga ganong kaso? Reaksyon ni Marcy. Hindi ko alam kung sino ang taong nilapitan ni tatay ng araw na yon. Pero may abogadang dumating at umayos ng kaso ng pinsan ko. Iniurong ng pamilya ni Sofia ang kasong attempted rape. Nilitis ang kaso at nakulong si Jet ng mahigit 2 taon.
Wala akong masyadong alam sa naging proseso sa paglilitis dahil ayaw ni na tatay at Jet na umattend pa ako ng hearing. Pero kahit na papaano ay bumaba ang sentensya ng pinsan ko. Anong nangyari dun sa mahaderang ex ni Jet? Tanong ni Marcy. Si Chantal ay parang pinoproseso pa ng utak ang mga narinig na revelasyon mula kay Andeng. Nung araw na mabawi siya ng kanyang pamilya, itinago na nila si Sofia hanggang sa mabalitaan na lang namin na bumalik na siya ng Australia. Hindi na tumakbong alkalde yung daddy ni Sofia? Minsan, nadulas si tatay na ang nangyari kay Jet ay posible raw na politically motivated. You mean, ginamit si Sofia ng daddy niya para umani ng simpatya ng mga botante? Hindi ako sigurado kung ganun. Dati kasi, parang nag-aatubili na naman si Andeng na ituloy ang sasabihin. Ano? Huwag ka nang pabitin at hindi naman tayo others. Ani Marcy. May chismis na kumalat noon na ang tatay ni Jet ay ang dating alkalde ng bayan na ngayon ay gobernador na ng lalawigan. Grabe, Dad! Gobernador ang magiging father-in-law mo, Shanshan. At kung totoo man yun, ang abogadang naging representante kay Jet noon para ipagtanggol siya ay si Attorney Meredith Zamora, half-sister niya. Does Jet know? Ani Chantal. Hindi ako sigurado. Pero kung sakali mang alam niyang tungkol dito, masyadong mataas ang pride ng pinsan ko para ipilit ang sarili niya na maging parte ng kanilang pamilya. You are his family. I don't think he'll bother looking for another when he already have you. Aniya, sa kabila ng nasaksihan niyang madalas na pagbabangayan ng magpinsan, ay hindi maitatago ang totoong concern at pagmamahal ng mga ito sa isa't isa. Tama ka. Kahit magpinsan lang kami ay kapatid na ang turing ko sa kanya. Napakadrama pala ng buhay ni Jet, ano? Nasa naman ang nanay niya? Nagkibit balikat si Andeng. Hindi namin alam. Bata pa si Jet nang iniwan na lang basta sa amin ni tatay. Pagkatapos ng araw na yon ay hindi na namin siya nakita. Hindi ko na nga masyadong tanda kung anong hitsura niya eh. Naalala ni Chantal ang minsang sinabi sa kanya noon ni Jetro. Hindi nga raw nito alam kung buhay pa o patay na ang nanay nito. Siya ang nasaktan para rito. Masakit isipin na wala na nga itong naging ama. Inabandona pa ito ng sariling ina. Mabuti na lamang at matinong pamilya ang napuntahan nito. Hindi ito napariwara. Bago sumapit ang ikapito ng gabi ay dumating si Jetro. May pagtataka sa mukha nito nang tahimik na madatnan ang tatlong babae sa silid ni Chantal. May problema ba? May pag-aalalang tanong nito. Kaagad nitong nilapitan si Chantal at idinampi ang likod ng palad sa noo ng dalaga. May sakit ka pa bang iba? May sinabi bang doktor? Umiling siya at binigyan nito ng ngiti upang alisin ang pag-aalala. Ayos lang ako. Assurance niya rito. Anong nangyari? Bakit parang ang tahitahimik niyo? Lalo na tong dalawa. Turo nito kina Andeng at Marcy. Nasa ospital po kasi kami. Pairap na sagot ni Andeng. Inilalagay naman namin sa lugar ang aming kadaldalan, no? Mabuti naman. Pagkuway, binalingan na siya nito. Nagugutom ka na ba? Ipaghahain na kita. Nandito pa po kami. Baka gusto mo rin kaming tanungin. Parinig ni Marcy. Makaramdam ka, Mars. Umuwi na raw tayo. Ani Andeng. Ay, uuwi na ba tayo? Akala ko bukas na. Bawal ditong walang love life. Di ikaw lang palang uuwi. Bakit? May love life ka? Marcy flips her hair. Oo naman ano, maganda kaya ako. We, patingin nga. Sinipat ni Andeng ang mukha ni Marcy sa iba't ibang anggulo. Umalikod ka nga. Sumunod naman si Marcy. Pwede na. Pagkatapos sabihin iyon ay tumayo na si Andeng. Aalis na ako, Sanshan. Babalik na lang ulit ako bukas. Hoy, teka, hintayin mo nga ako. Akala ko ba magpapaiwan ka? May love life ka, di ba? Wala rito. May inggit lang ako sa kanilang dalawa. Pakalanggamin pa ako. Mabilis na rin itong tumayo. Ngunit bago lumabas ay lumingon ito sa kanya. Behave, baka mabinat ka. Matatagalan lalong paggaling mo. Namula siya sa konotasyon ng sinabi nito. Ingat kayo. Ani Jet sa mga ito. Lumabas na ang dalawa.
Ngunit wala pang ilang segundo ay bumalik ang mga ito. May nakalimutan ba kayo? Yung susi. Ani Andeng sabay lahad ng kamay nito. Dinukot iyon ni Jethro mula sa bulsa at lumapit sa pinsan. Huwag masyadong kaskasera. Wala ka sa racetrack. At maawa ka kay Marcy. May love life siya. Ikaw wala. Gusto mong masaktan ngayon, ha? Pinaningkitan ng mga mata ni Andeng ang pinsan. Tinawanan lang iyon ng binata bago hinawakan sa magkabilang balikat ang pinsan at pinihit itong palabas sa silid. Sige na, ingat kayo. Ewan ko sa'yo. Kapag ako nagka-jowa, huyo ka sa akin. Hihintayin ko ang araw na yon. Nang makaalis ang dalawang babae, ay mabilis na ipinunit ni Jethro ang pinto. Lumapit ito sa kanya at tinulungan siyang makasandal sa headboard ng kama. He smells nice. At noon niya lang napansin na iba na rin ang bihis nito mula kaninang ito'y nagluluto. He smells of bath soap. At kahit alam niyang hindi mamahalin ang gamit nitong sabon, ay parang gusto niya iyong singhutin ng singhutin. Komportable ka ba? Yes. Inayos nito ang foldable table na nakakabit sa gilid ng hospital bed. Pagkatapos ay isa-isa nitong inihain sa kanyang harapan ang mga pagkaing dala nito. Parang bata na bigla siyang natakam nang ihain nito ang umuusok pang sinigang. Pagkatapos ay kanin at, "Oh, it's my favorite!" Bangus ala pobre. Iyon ang tawag dito? Malapad itong ngumiti na parang may bagay itong labis na ikinatuwa. Oo, at nakakatuwang pakinggan na hindi ka na masyadong kulot magsalita. I'm a child prodigy. Madali ako matuto. Mayabang na asta niya. Ngunit ang kanyang puso ay parang nalulunod sa tuwa dahil sa papuri nito. Kaya mo na bang kumain ng mag-isa? Nag-init naman ang mga pisngi niya. Oo naman. Agad niyang dinampot ang kubyertos na inilagay nito sa tabi ng kanyang plato. Baka sa sobrang kilig niya ay magkaroon siya ng indigestion. Let's eat. Naglagay na rin ito ng pagkain sa sarili nitong plato. Hindi pala masama ang magkasakit paminsan-minsan. Sa loob-loob niya, she get to spend some quality time with her special someone. Tila naaasiwa itong nagpunas ng bibig. Napangiti siya. Na-conscious yata ito sa pagtitig niya. Humigop ka ng sabaw para magkaroon ng resistensya ang mga buto-buto mo. Nangingiting dinampot niya ang kutsara at kumuha ng sabaw. Blow. Inilapit niya ang kutsara rito. Kaagad naman ito iyong inihipan. Thank you. Hinigop niya na ang sabaw. Bahagya pa siyang napapikit sa asim. It's so yummy. Ang hilig mo sa maasim. I like sweets too. But your sinigang is a combination of both. Masarap. Namula ito. She covered her mouth to keep from giggling. Oh, he looks so cute. Kung hindi lang contagious ang sakit niya, ay mahahalikan na niya ito. Kain lang ng kain. Namumulang sabi nito. Nakita niyang kumakalat na ang pamumula ng mukha nito sa leeg at punong tenga. Jet? I want to kiss you. Para itong natigagal sa pagkakaupo at lalo pang namula ang buong muka. But I won't. My illness might be contagious. I don't want you to. Bago pa niya natapos ang sinasabi, ay bahagya itong dumukwang at inilapit ang bibig sa kanyang mga labi. She stilled, then closed her eyes and savored the first kiss. The kiss only lasted for a few seconds, but it was enough to shake the living daylights out of her. Nang bahagyang ilayo ni Jethro ang mukha nito, ay may munting ngiti sa mga labi ng binata. Napakurap-kurap si Chantal. Pagkatapos ay muli siya nitong hinagkan sa noo. Kain na. Sabi pa nito, she never thought that a kiss could actually blow her mind. Akala niya sa mga romantic movies lang yun nangyayari. Iyong after the kiss ay mapapatulala ka na lang. And her heart, it's beating like crazy again. Nang hindi niya kaagad damputin ang kubyertos niya, ay si Jethro na ang kumuha niyon at sinimulan siyang subuan. Kokontra pa sana siya ngunit wala na ring nagawa, kundi ang i-open ang bibig ng itapat nito ang pagkain doon. Ipinaghimay pa siya nito ng isda. Gustong gusto niya talaga iyon kahit matinik. Kaya naman, nang mamalengke minsan sina Andeng at Marcy, ay nagpabili siya ng ganong isda. Ang binili ng mga ito ay bangus belly.
para raw hindi siya mahirapan sa pagtatanggal ng mga tinik. Kumutsara ng sabaw si Jethro at hinipan iyon bago isinubo sa kanya. Sa mga sandaling iyon, siya naman yata ang namumula dahil para siyang bata na pinapakain nito. Nasa ganoon silang kalagayan nang pumasok ang doktor at nurse. "You're recovering well, Mrs. Mukhang mahusay mag-alaga si Mr. Nakangiting wika ng doktor. Namula siya sa pagtukoy nito sa kanya na Mrs. Nang tingnan niya si Jethro, ay nangingiti lang ito. "Oo nga, Dok. Sana all." Wika naman ng nurse. "Simulan mo na maghanap, Nurse Jean, at baka maging instinct na ang mga katulad ni Mr. Duque. 1 in a million na lang ang mga kagaya niya." Doc, am I contagious?" Makahulugang nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanila ni Jethro at napangiti ito. "As of now, yes. Pero kung malakas naman ang immunity system ni Mr., a peck on the lips won't do him any harm." Nakahinga siya ng maluwag. Kahit naman gustong-gusto niyang halikan si Jethro, hindi naman niya ipakikipagsapalaran ng kalusugan nito para lang mapagbigyan ng kanyang sarili. Hindi na rin nagtagal ang doktor at nurse at lumabas na ang mga ito. "Kain ka pa, lumalamig na ang sabaw." Tinampot na niya ang kanyang kubyertos. "You should eat too, and eat some veggies." "Opo, nanay." Nangingiting sagot nito at ipinagpatuloy na rin ang pagkain. "Kailan ka pa nagkasakit?" "Hindi ko na maalala eh. Bakit mo natanong?" "You don't get sick?" "Nagkakasakit naman. Ubo, sipon, yung mga pangkaraniwang na nadadala ng pag-inom ng kape." "Gamot ng coffee?" Natawa ito. "Biro lang, huwag mong seryosohin. Ako kasi hindi ka agad umiinom ng gamot at hinahayaan lang minsan na labanan ng katawan ko ang mga simpleng sakit. Ayun, alam yata na wala akong pampadoktor kaya kusa na lang na lumalayas." "Is that even possible?" "Minsan kasi, mind over matter. Pero madalas, kapag mahina talaga ang resistensya mo, magkakasakit ka. Katulad mo, di ka masyadong exposed sa environment na katulad sa amin. Kaya siguro nagkasakit ka." She smiled. Nadagdagan na naman ang pagkabilib niya sa lalaking ito. Sa pagkaunawa niya ay hindi ito nakapagtapos ng pag-aaral at may ibang kahit nakatuntong ng kolehiyo ay hindi ganoon kahusay umunawa ng mga bagay-bagay. But with Jet, para bang lahat ng bagay na lumalabas sa bibig nito ay may kabuluhan. Nang matapos silang kumain ay tinulungan siya nitong magbanyo. Naghugas siya ng kamay at nagsipilyo. Isa lang ang ayaw niya sa bangus, madikit ang lansa. Kaya ilang ulit siyang naghugas ng kamay pati na ng bibig. "Gamitan mo ng toothpaste para matanggal ang amoy." Naaaliw na sabi nito. Inilahad niya ang 2 kamay at pinigaan nito ng kaunting toothpaste iyon. Pinagkiskis niyang mabuti ang 2 kamay pati mga singit-singit ng kanyang daliri at kuko. "Baka matanggal ang swero mo, dahan-dahan." "Hindi pa ba ito pwedeng tanggalin?" Nakakunot noong tanong niya. "Hindi pa siguro, bukas itatanong natin kay Doc." Tumango siya. Nang matapos ay inakay siya nitong pabalik sa kanyang hospital bed. "Gusto mo manood ng TV?" "Sige." May pinapanood na telenovela sina Marcy at Anding. Gabi-gabi ay inaabangan ng mga ito iyon at nakikipanood din siya kaya nasubaybayan na rin niya ang istorya. Nang mailagay nito iyon sa channel na gusto niya, ay iniwan siya nito saglit para ito naman ang gumamit ng banyo. Paglabas nito ay tinapik niya ang espasyo ng kanyang tabi. Bahagya pa siyang umusog para hindi na magbago ang isip nito sa imbitasyon niya. Alam niyang masyadong nagiging forward ang mga ginagawa niya. Ngunit lumaki siya sa isang liberated na bansa na hindi ginagawang pasikot-sikot ang mga bagay-bagay, lalo na pagdating sa pakikipagrelasyon. Hindi naman ito naghintay ng ikalawang imbitasyon at matapos magpunas ay naupo ito sa space na pinagpag niya. Hindi na siya nagdadalawang isip na ihilig ang ulo sa balikat nito. Mabuti na rin lang at bago ito dumating ay tulungan siya ni Marcy na i-shampoo ang kanyang buhok kaya hindi siya nag-aalalang mabaho iyon. "Jet? Do you... are we... why is it so hard?" "Liligawan kita." "Ha? Nagkamali ba siya ng dinig?" "Kako, liligawan kita. Kung ayos lang sa'yo."
Alam mo naman na ordinaryong tao lang ako at No need. Natigilan ito. Hindi yata inaasahan ang sagot niya. Parang bigla itong nalito. To my understanding, you already claimed me as your wife. He blinked once, twice, and another. Napatitig ito sa kanya na para pa rin nalilito, na natutuwa na hindi niya maintindihan. She covered her mouth with the back of her hand and giggled. Napailing naman ito sa kanaghagod ng batok. Tayo na? Ang tila hindi pa rin nakakatiyak na tanong nito. If you'll have me. para namang katanggi-tanggi ka. What? Katanggi-tanggi. Kitenggi-tinggi? Napahalakhak ito, and she could hear pure joy in his laughter. Ang sarap nitong panooring tumatawa. Kitang-kita ang kinang ng katuwaan sa mga mata nito habang bahagya pang namumula ang mga puno ng tenga. And he has pearly white teeth too, na bumagay sa mapupula nitong mga labi. You should stop smoking. Wala sa loob na sabi niya rito. May batas agad ang aking commander? Natutup niya ang bibig. Hindi niya dapat sinabi iyon. Sorry. Inabot nito ang kanyang kamay at marahang ibinaba. Pagkatapos ay tumaas ang isa nitong kamay sa kanyang muka at hinagod ng hinlalaki ang kanyang pisngi. My moon dust. This is the third time already that you said that. Sa tuwing makikita ko kasi ang mga ito. Binakas nito ang ilang mumunting mantsa sa kanyang balat. Naalala ko ang Milky Way. What's that got to do with the moon dust? Nakita mo na ba ang buwan kapag maliwanag na maliwanag? Sometimes. Nakita mo ang refleksyon ng liwanag sa paligid ng buwan? Naisip ko na para silang moon dust, katulad ng mga pekas na to. Napalabi siya. Sa lahat naman ng magugustuhan nito sa kanyang muka, ang mga freckles niya pa. Hate na hate niya pa naman ang mga iyon. So you're Silonipile? Ano yun? A person who is fond of the moon. Napatango-tango ito. Pero hindi naman talaga yung moon yung gusto ko eh. Yung refleksyon ng liwanag sa paligid ng buwan na parang maliliit na glitters. Teka, sandali. Bumaba ito ng kama at sumilip sa labas ng bintana. Sakto. Bumalik ito at inalalayan siyang pababa ng kama. Itinuro nito sa kanya ang bilog na buwan. Napangiti siya. I get it. Naramdaman niya ang pagyakap ng mga braso nito mula sa kanyang likuran. Tila pumitlag ang kanyang puso. Marahan nitong ipinaikot ang mga braso sa kanyang bewang, saka idinaiti ang muka sa gilid ng kanyang ulo. Niligawan pa rin kita kahit ayaw mo. Marahang gumuhit ang matamis ng ngiti sa kanyang mga labi. I look forward to it. Sandali muna nilang pinagmasdan ang bilog ng buwan. It felt like they were on a date, and it was the most romantic date ever. I have a question. Pwede bang yes or no na lang ang sagot? Mahina niyang tinampal ang braso nitong nakayakap sa kanya. Hindi masasagot ng yes or no. Parang mahirap ah. Nilingon niya ito at pinormala ng muka. Sige. Sasagutin ko na kahit quadratic equation pa yan. Napapakamot sa noong sabi nito. Bakit mo ko pinauwi? Pinauwi? Kailan? Nakalimutan mo na? Nang bahagya itong umuwi, ay may palagay siyang nagsisinungaling lamang ito sa kanya. Don't lie to me. You know what I'm talking about, don't you? Kasi naman, Commander, napakadumi ng talyer. Commander? Oo, mula ngayon ikaw na ang commander ng buhay ko. Kinilig siya. Pinigil niya ang mapangiti ng malawak kahit ang puso niya ay para nang sasabog sa tuwa. Ayaw mo? Did I say that? Continue. At isa pa, may mga lalaking napupunta roon. Iniiwas lang kita sa maraming mata. Baka may makakilala sa'yo. At saka, what else? Ayokong dumami ang mga tagahanga mo. You're jealous? Oo. Lahat ng lalaking tumitingin sa'yo na may paghanga ay gusto kong dukutin ang mga mata. Kung hindi ko nga lang kaibigan yung si Boogie, matagal ko nang binulag ang lukulukong yun. Bigla siyang napasimangot ng may maalala. How about that woman with an air balloon sa boobs?
Huwag mong pagsilosan yun. Kababata ko yun at mabait naman talaga si Maita. At huwag mong pag-initan ang boobs niya. Kahit 10 boobs na ganun kalaki, hindi ko papatulan. Mas cute kaya yung halos walang boobs. Like mine? She cupped her breast. Napaupo ito sa ginawa niya. Halika na, balik na tayo sa higaan mo. Baka mabinat ka pa. Inakay siya nitong pabalik sa higaan niya. Nangingiting nagpaakay na lamang siya rito. Tulog ka na. Huwag ka nang magpuyat at baka lalong mapatagal ang paggaling mo. Are we really going to the beach? Tanong niya rito habang maingat siyang iginigiya pahiga. Opo, nangako ako, di ba? I'm already excited. Mabuti. Paghahandaan ko yon para hindi ka na ma-disappoint. Lay down beside me. Ha? Dito na lang ako sa upuan. Oh, I forgot. Natakpan niya ang kanyang bibig. I'm contagious. Sumampa ito sa gilid ng kama at nahiga sa tabi niya. Hey, mister! May pananaway sa tono niya. Yes, Mrs. Matulog ka na. Inayos nito ang pagkakaunan niya sa braso nito at marahan siyang kinabig. Halos magkasalubong ang kanilang mga hininga sa lapit nila sa isa't isa. Pumihit siyang patalikod dito. Oh, walang ganyanan. Gusto mo akong katabi pero tatalikuran mo lang ako. Just hug me until I fall asleep. Then you can sleep on the couch later. Masusunod, Commander. Napangiti siya. Pakiramdam niya ay mapupunit ang kanyang mga labi dahil wala na siyang ginawa kundi ang ngumiti. Commander, she loves the sound of it. Parang ang hirap isipin ng isang katulad ni Jethro ay magpapasilong sa kagaya niya. But it's worth a try. Nakatulog siyang may ngiti sa mga labi. Sana nga ikaw na. Tahimik na nasabi ni Jethro sa sarili habang pinagmamasdan ng babaeng nahihimbing pa rin sa mga bisig niya. Aminado siyang sariwa pa ang sugat na iniwan ni Sofia sa puso niya. Ito ang kauna-unahang babae na minahal niya, ngunit rinaydor lang siya. Ngayon ay muli niyang binubuksan ang kanyang puso sa panibagong pag-ibig. At sa pagkakataong yon, ay alam niyang mas malaki ang itinaya niya kumpara sa una. Maraming pagkakatulad sina Sofia at Chantal, ngunit marami rin silang kaibahan. Tipikal na kay Mrs. Sofia at madalas ay hinuhulaan niya lang kung ano ang nasa sa loob nito. Habang si Chantal, bagamat medyo kumirin, ay prangka ito. Sinasabi kung ano ang nasa isip. Tumaas ang kanyang kamay at maingat na hinawi ang ilang hibla ng buhok na bumagsak sa noo nito. Napakaganda nito sa kabila ng maliit na mantsa sa balat. Noong una niya itong makita ay napagkamalan niya talaga itong anghel. Ang amo kasi ng muka. Nag-vibrate ang cellphone sa bulsa ng kanyang pantalon. Maingat siyang bumaba ng hospital bed at dinukot ang cellphone sa kanyang bulsa. Bahagya siyang lumayo upang hindi makaistorbo sa tulog ni Chantal. Nakita niya ang pangalan ni Boogie sa caller ID. Oh, Boogie. Jet, pinuntahan ako ni Mang Norman. Baka raw pwede mong tingnan yung jeep na ilang araw nang sira ang pasada. Sana sinabi mong hindi ako pwede. Alam mo naman, di ba? Sinabi ko na yun, kaso nakakaawa eh. Alam mo naman, marami ring binubuhay yung tao. At pamamasada lang ang ipinantutustos niya sa pamilya. Matagal ko na kasing sinabi sa kanya na i-dispatch siya na lang ang jeep na yun eh. At karag-karag na. Sa mga isang kahig at isang tuka, mahirap basta pagpasyahan ng mga ganong bagay. Napahinga siya ng malalim, sabay hagod sa buhok. Oo na, sige. Pupunta ako. Hintayin niyo lang ako sa talyer. Sige. Sandali. Pakisabi kay Marcy na kung pwedeng mauna na siya rito. Hindi ko kasi pwedeng iwanang mag-isa si Shanshan. Okay, sige. Sabihin ko. Nang dumating ang nurse para i-check si Chantal, pinakausapan niya ito na may bibilhin lang siya sandali. Lumabas siya ng ospital at naghanap ng flower shop. Nagtanong-tanong siya dahil hindi naman pamilyar sa kanya ang mga establishments doon. Ngunit nasa kabilang bayan daw ang flower shop na alam ng mga ito. Noon niya nakita ang isang halaman sa loob ng bakuran ng taong kausap niya. Katulad iyon ng bulaklak na ibinigay niya kay Chantal. Itik sa bulaklak ang pantay-taong puno kaya hindi na siya nagdalawang isip. Ate, pwede mo ba akong pagbilan ng mga bulaklak na yan? Yung rosal? Oho. Abay sigurado ka. Baka ibato lang yan sa'yo pabalik ng pagbibigyan mo. Napangiti siya. Hindi yung mangyayari yun. Gustong gusto niyang bulaklak na yan.
Nakita kasi niyang inilagay ni Shanshan sa basong may tubig ang bulaklak na ibinigay niya rito. Tila raw naging air freshener sa silid ng mga ito ang bulaklak na iyon dahil napakabango. Hay, kung yan ang gusto mo, sige. Kaagad siyang ipinanguha ng babae ng bulaklak. Nang abutan niya ito ng pera ay ang lawak ng ngiti nito. Salamat ho. Salamat din ay pambili na kami ng ulam. Tumawa lang siya saka mabilis na tinungo ang kinahihimpilan ng kanyang owner type jeep. Kung may pakpak lang ang kanyang mga gulong, ay pinalipad na niya iyon para makabalik kaagad ng ospital. Uy sir, ang bilis niyo naman. Parang nagulat na reaksyon ng nurse pagkapasok niya. Mabilis nitong isinuksok sa bulsa ng uniforme ang hawak na cellphone. Bahagyang kumunot ang noo niya. Hindi ba dapat bawal sa mga ito ang cellphone kapag naka-duty? Pero ipinagwalang bahala na lang niya iyon. Kailangan niyo ba ng flower vase para sa mga bulaklak? Oo meron ba kayo? Oo meron, ako nang maglalagay. Salamat. Tumalikod na ang nurse at pumasok ng banyo. Gayunman, may pagdududa pa rin itong sinundan ng tingin ni Jethro. Naupo siya sa katabing upuan ng higaan ni Chantal. Halos hindi ito bumago ng posisyon nang iwan niya. Hahawakan niya sana ang kamay nito, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang umalis ng gising ito. Dahil parang laging nagmamakaawa ang mga mata nito na huwag niyang iwan, na para bang napakatagal niyang mawawala. Nurse, pwede bang makahingi ng isang piraso ng papel? Pwede ho sir, sandali at ikukuha ko kayo. Lumabas sandali ng kwarto ang nurse. Pagbalik nito ay may dala na itong isang bond paper. Pinahiram na rin siya nito ng ballpen kahit hindi pa niya sinasabi. Iiwan ko na ho sa inyo ang ballpen sir. Kung wala na ho kayong kailangan, babalik na ako sa trabaho ko. Sige, salamat. Mabilis siyang sumulat ng maikling mensahe at pagkatapos ay tinupi iyon sa 3 at bahagyang inipit sa ilalim ng una ni Chantal. Nang dumating si Marcy ay kaagad na siyang nagpaalam dito. Ikaw nang bahala kay Chantal ha. Kapag may problema o may kailangan kayo kahit na ano, tawagan niyo lang ako. Walang problema, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa kanya. Maya-maya ay susunod na rin dito si Andeng. Hindi pa man nagbumulat ng mga mata, ay gumuhit na ang matamis na ngiti sa mga labi ni Chantal. Pakiramdam niya, anytime ay pwede na siyang tumakbong palabas ng pagamutang iyon. Binuksan niya ang mga mata at kaagad na hinanap ang lalaking naging laman ng kanyang panaginip. Jet? Pagpihit niya sa kanyang likuran, ay wala na raw ng taong inaasahan niyang magigisnan. He's maybe in the bathroom. Sa isip niya, naghintay siya at nakiramdam. May narinig siyang kaluskos sa loob ng banyo, kaya nakampante siya na naroon si Jethro. Pinaraanan niya ng suklay ang mga daliri ang kanyang buhok at hinagod ang kanyang muka. Bumangon na rin siya at sumandal sa headboard ng higaan. Bumukas ang pinto ng banyo. Good morning! Masiglang bati sa kanya ni Marcy. Where's Jet? Ayun, mukhang may emergency na tawag na natanggap kaya umalis muna sandali. Na-disappoint siya, ngunit itinago na lamang niya iyon. Noon niya napansin ang mabangong halimuyak ng bulaklak. Otomatikong naguhitan ng matamis ang ngiti ng kanyang mga labi nang makita ang isang crystal vase sa side table ng hospital bed na puno ng puting bulaklak. You brought this? Andito na yan nang dumating ako. Oh... Para namang mapupunit ang mga labi niya sa malapad na ngiti. He's so sweet. Natikman mo na? What? Si Jethro kako. Natikman mo na ba? Kaya nasabi mong matamis? Namula ang magkabilang pisngi niya. Sigurado siya roon. Ngunit isang irap lamang ang itinugon niya kay Marcy. Uy, mukhang natikman mo na nga. Pulang-pula mukha mo eh. Hindi makapagkakaila. Do you think I'm heading too fast? Matamang napatitig sa kanya si Marcy. Mahal mo ba? Tumango siya. Sigurado ka? Sunod-sunod na tango ang tugon niya. Oo, iyon naman pala eh. Walang problema. Sa pag-ibig naman hindi importante kung ngayon o kahapon o noong nakaraang milenyo pa kayo nagkakilala ni Jet. Ang importante kung anong nararamdaman niyo para sa isa't isa. I love him. I'm sure of it. Now or more than ever. I have never felt this before with anyone. Good. You think? Oo naman.
Sa kislap pa lang ng mga mata mo, alam ko na magiging masaya ka sa kanya. At sa taas ng pride ni Jet, may palagay akong malayo siya sa mga katulad ni Gareth na treasure hunter. If you know what I mean? Yes, I know. Pero kuy daw ka ha, baka isa rin yan sa maging problema nyo, kaya dapat maging handa ka na. What do you mean? May mga lalaki kasi na sobrang taas ng pride. Ayaw na ayaw matatakpan ng kanilang mga ego. I'll keep that in mind. So, kayo na ba? Itinikom ni Chantal paloob ang mga labi sa kamarahang tumango. Oh, ang bilis ha? Namimilog ang mga matang sabi ni Marcy. I sort of asked him. Napailing-iling si Marcy. Pero kung sa bagay, laking states ka kasi kaya straightforward ka. I'm not sure if it's okay with Jet, though. I just want everything to be clear between us. Ayoko nang nagkakapa, nangangapa. Yeah, something like that. Bakit? Ano bang naging reaksyon niya? He was flabbergasted, I think. I bet that was an understatement. She shrugged her shoulders. Then he said he will court me. Napabungis-ngis ito. Oh, he's really serious about you. Pinagpantay niya ang mga tuhod sa kanyang dibdib at ipinatong doon ang kanyang muka sa kaniyakap ang mga binti. Nakangiting pinagmasdan niya ang mga bulaklak sa gilid ng kanyang hinihigaan. Walang duda na galing nga kay Jethro iyon. May napansin siyang papel sa ilalim ng kanyang unan. Nakalabas ang kalahating bahagi niyon kaya kaagad niyang nakita. Binuklat niya ang nakatuping papel nang makitang may nakasulat doon. Isang maikling mensahe mula kay Jet. Tansyan ko, sana nagustuhan mo ang mga bulaklak. Huwag ka maglala. Hindi ko pinitas yan sa bakuran ng may bakuran. May-ari ang pumitas at binayaran ko. Mahal kita, Commander. Jethro. May luhang nanungaw sa kanyang mga mata sa mainit na emosyong hatid niyon sa kalooban niya. Hindi pa siya nakatanggap ng love letter na damang-dama niya ang nakapaloob na mensahe. She felt so cherished and cared for. I love you too, Jelly Boo. Pinansin niya ang handwriting nito. Maganda iyon at malinis. May nabasa siya dati na ang personalidad daw ng isang tao ay mababasa sa sulat kamay nito. Kung pagbabasehan niya ang handwriting ni Jethro, ay masasabi niyang akmang-akma iyon sa binata. He always act though, on the surface, but inside he's very gentle and sweet. My Jelly Boo. Napangiti siya. Naisip na bagay lamang dito ang endearment na naisip niya. Although for the life of her, she couldn't see herself as a domineering or controlling girlfriend to be called commander. Sa kanya naalala ang sinabi ni Jethro na muling nagpangiti sa kanya. Mula ngayon, ikaw ng commander ng buhay ko. Pagkuway na pangiti siya sa kanyang harapan. Kahit 10 boobs na ganun, hindi ko papatulan. Mas cute kaya ang halos walang boobs. Tinakpan niya ang bibig ng muntika na siyang mapahagikik sa kilig. Alam mo ba, baka mag-trending ka bukas sa social media dahil dyan sa ginagawa mo. She tried to keep a straight face and look at her PA. Iyong tinging pa-inosente. Huwag mo kong tingnan ng ganyan. Why? What did I do wrong? Abay para kang mentally unstable riyan. Mamaya niyan mabinat ka pa sa kilig. No, really. I feel like I can run a full marathon right now. Confident niyang sabi rito. By the way, can you ask the nurse to remove this? Tinutuko niya ang kanyang swero. Noong nakaraan kasi ay bubuhatin sana siya ni Jet, ngunit naging sagabal ang IV na nakakabit sa kanya. Hindi rin tuloy siya makayakap dito habang magkatabi silang natutulog. Hindi siya komportabling kumilos. Hindi makapaghintay, te? I'm sure kapag pwede nang tanggalin yan ay aalisin din yan ng nurse. Huwag mo kulit. Napalabi siya. Paano siyang hindi magiging makulit? Pakiramdam kasi niya nakagapos ang isa niyang kamay. Maya-maya pa ay dumating na si Andeng. Marami itong dalang pagkain. Padala raw ni Jethro. Natuwa siya. He's acting like a real boyfriend now. Ngunit ang katuwaan niya ay kaagad ding naputol sa sumunod na sinabi ni Andeng. Hindi nga pala makakabalik mamaya si Jethro. May bigla ang trabaho eh. Hindi niya lang matanggihan dahil matagal na raw niyang suki.
It's okay. Kahit kabaliktaran niyon ang nararamdaman ay iyon na lamang ang sinabi niya. Ano ba naman yung isang gabi? Sa sandaling ma-discharge siya sa pagumutan ay araw-araw na sila nitong magkakasama. Soon. Sa buong maghapong kasama ni Chantal si Andeng at Marcy, kain at tulog lang halos ang ginawa niya. Kahit maingay ang pagkukwentuhan at asaran ng mga ito, ay hindi man lang naistorbo ang tulog niya. Nasanay na yata siya sa ingay ng dalawa. Gayong kung si Jet ang kasama niya, ay baka tinukuran niya ang mga mata para lang hindi makatulog. But she gave in to her body's wish to rest. After all, sleep is the best cure for the recuperating body to heal faster. Nang papagabi na, ay nilibang niya ang sarili para hindi maisip si Jetro. Alam niyang hindi ito makakabalik ng ospital para magbantay sa kanya. And she's missing him already. If only she could hear his voice. Natigilan siya nang maisip ang isang napaka-importanting bagay. Wala siyang cellphone number ni Jetro. Napanguso siya at napukpok ng mahina ang ulo. Bahagya siyang napapitlag nang tumunog ang kanyang cellphone. It was an unregistered number. Sino ito? Nagdadalawang isip siya kung sasagutin ang tawag o ire-reject iyon. Uy, bakit parang natuklaw ka ng ahas dyan? Sagutin mo kaya at baka yung my loves mo na yan. May panunod yung sabi ni Andeng. Binigay mo yung number ko? Oo naman, ayaw mo ba? Sa halip na sagutin iyon, she tapped the answer key. Hello? Hello, kamusta na ang pakiramdam mo? Kumain ka na ba? Chet? Ako nga, hiningi kong number mo kay Andeng. Napangiti siya. I'm glad you did. Kumain ka na ba? Pag-uulit nito sa tanong. Not yet. In a little while, I hate hospital food so I'll probably eat the food you sent me. Di malamig ng kakainin mo. Tiyagain mo na lang munang pagkain dyan. Bukas ipagluluto ulit kita na may sabaw. Tinola? Gusto mo nun? Minsan ay nabanggit ni Andeng na isa iyon sa mga paboritong ulam ni Jet. Kaya isasama na rin niya sa mga paboritong ulam na nagustuhan niya. Sige, bukas yun ang dadalhin ko. I can't hardly wait. Masayang wika niya. May work ka pa ba sa... what do you call that place again? Talyer. Yes, nasa Talyer ka pa now? Oo, nagpahinga lang ako sandali para matawagan kita. Kinilig siya. Gusto niya ang mga ganoong simpleng thoughts na kahit busy ito ay naaalala pa siya. Don't tire yourself, okay? Kung hindi kayang tapusin tonight, finish it by tomorrow. Don't stay up late. Baka ikaw naman ang magkasakit. Sarap naman. What? Ang sarap marinig mula sa taong mahal ko na nag-aalala siya sa akin. Namula siya. Taong mahal ko. Ang sarap pakinggan. Do you have food over there? Magluluto na lang kami ng instant noodles o pansit canton. That's your dinner? Oo, huwag ka mag-alala. Hindi ako magpapalipas ng gutom. Siya nga pala, nagustuhan mo ba yung mga bulaklak? Kung ayaw mo, no? I love it. Ang bango ng room ko, hindi amoy ospital. Mabuti naman. In her mind's eyes, she could picture him smiling while biting one corner of his lips. Thank you, Jellyboo. Ano yun? I said thank you. Yung huli mong sinabi. Jellyboo? Akala ko nagkamali lang ako ng dinig. Anong ibig sabihin nun? It's sort of an endearment for someone you love. Don't you like it? Kahit jellyfish pang itawag mo sa akin, ayos lang. Commander, basta ba, it's sort of an endearment for someone you love. She giggled. He can be really funny at times. Funny and sweet. Adorable. And did she mention hot? Hot, hot, hot. Ang pagdating nito, hindi maubos-ubos ang kilig niya. Hindi nagtagal at kahit parang ayaw pa nitong magpaalam, ay sinabi nitong babalik na ito sa trabaho. See you tomorrow, Jellyboo. Talagang pupunta ako riyan matapos man o hindi ang paggawa namin. Kailangan ko syempreng mag-report sa aking commander.
Natutup niya ang pisngi nang muling mag-iinit iyon sa dagsa ng kilig. You better. Aniya na lang. Halos mapunit na naman ang kanyang mga labi sa matamis na ngiti. Nang mapatingin siya sa dalawang kasama sa silid, ay ipinaling niyang paiwas sa mga ito ang namumulang muka. They were obviously listening to her conversation on the phone. Bahagya niya ring hininaan ang boses para hindi marinig ng mga ito ang sasabihin niya kay Jethro. I love you, Jellyboo. Pumatlang ang katahimikan sa dulong linya. Akala niya ay naputol na ang tawag. Ngunit nang inilayo niya sa tenga ang cellphone ay ongoing pa naman. Jet, are you still... Mahal din kita, Commander. Iyon lang at naputol na ang tawag. Otomatikong nayakap niya sa dibdib ang cellphone habang may masayang ngiti. Parang may narinig akong I love you Ani Andeng. Sa TV yon, si Lyda nag-I love you kay Miggy. Sagot dito ni Marcy. Kung saan-saan ka kasi nakatingin, na-miss mo tuloy yung kilig moment. Parang walang narinig na itinuon ni Chantal ang pansin sa kanyang cellphone. She saved Jet's number on her phone. My Jellyboo. She put him on her favorites so she can place an intimidate call to him whenever she wants. That one phone call made her night, and she slept like a baby too, despite her companion's endless chatter. Kinabukasan. Napansin mo ba? Tila may pagtatakang tanong ni Andeng kay Marcy. Nalalo akong gumaganda? Ipinaling-paling pa nito ang ulo at feel na feel yata talaga na ito ay maganda. Sabunutan kaya kita para magising ka sa realidad? Sikmat dito ni Andeng. Ano ba kasi yun, Bes? Bes? Best friend tayo? Ayaw mo? Huwag ka nga magpaka-choosy dahil kahit maganda ka, walang tatagal sa katarayan mo. Abay dinaig mo pa si Diamond Star. Napairap si Andeng sa kausap. Si Chantal na busy sa cellphone ng mga sandaling iyon ay bahagya lamang napapakinggan ang usapan ng dalawa. Binabasa niya kasi ang text ni Jet. Paggising na paggising ay tiningnan niya kaagad ang cellphone niya. At mabilis na nabahira ng ngiti ang kanyang mga labi nang makitang may message ito. Tansyan ko, mahal kita. She typed her reply. My Jellyboo, I love you too. Good morning. Sa simpleng palitan lamang ng ganoong mensahe ay maganda na ang simula ng araw niya. Yung mga nurse, kanina pa parang may sinisilip dito. Ani Andeng. Baka naiintriga lang sila sa kagandahan ko, no? Sagot naman ni Marcy. Paturo ko na rin kaya kita sa doktor. Lumalala ng pagiging delusional mo eh. Tunamban, di pa aminin. Insecure ka masyado sa kagandahan ko. Ay, malala ka na talaga. Kung hindi ang kagandahan kong iniusyosyo nila, baka ang kagandahan mo. Ganun lang kasimple yun. Huwag kang masyadong paapa-apekto, Bes. Hoy, paano pala kung may nakakakilala kay Shanshan at siyang sinisilip? Natigilan ito. Pati siya na nakikinig lamang sa pag-uusap ng dalawa ay naging alert din ang pandinig. Hindi siya aware sa sinabi ni Andeng dahil halos kagigising niya pa lang at kagagaling lang din noon ng doktor niya. Tinanong niya ito kung kailan siya pwedeng ma-discharge. In 2 to 3 days daw. Sa kanyang palagay ay masyado nang matagal iyon dahil kung pagbabasehan ng pakiramdam niya sa sarili, magaling na siya. Naku, anong gagawin natin? Worried na tanong ni Marcy. Naunahan lang siya nitong itanong iyon. Teka, mag-o-observe ako sa labas. Sabi ni Andeng. Sasama ako. Chill lang. Walang dapat makahalata na mag-o-observe tayo. Mauuna ako. Casual lang dapat. After 10 minutes, sumunod ka. At ganoon nga ang ginawa ng dalawa. Naghintay naman siya sa resulta ng gagawin ng mga ito. Baka naman kasi nag-aalala lang sila sa wala. Pero hindi nagtagal at magkasunurang pumasok ang dalawa. May nag-aalalang ekspresyon sa mga muka. What happened? Nasa Facebook ang mukha mo. Kaagad na report ni Marcy. Huh? Mukhang may kumuha ng picture mo at pinost sa FB. Dagdag na sabi ni Andeng. Naglabas ng kanya-kanyang cellphone ang dalawang babae at hinahanap ang post na tinutukoy ng mga ito. Ito oh.
Nakita ni Marcy ang post at mabilis na ipinakita sa kanya. Is it just me? Or Dead Ranger talaga siya ng idol kong si Chantal Caran? #Dream Wedding Designer. #idol. Sa ibaba ng post ay nakalagay ang natutulog niyang picture. Wala siyang kamalay-malay sa larawan na iyon. Nurse dito ang kumuha ng picture. Nakatiim ang mga labing sabi ni Andeng. Inireport ko na sa Facebook pero maganda rin siguro kung kukumprontahin ko ang babaeng yun para malaman niyang mali ang kanyang ginawa. Sige, sasamahan kita. Sang-ayon ni Marcy. Wag na, mahirap na at baka may makakilala naman sa'yo. Lalo lang titibay ang hinala nila na si Shanshan ay hindi lang basta-basta kamukha ni Chantal Caran. Is it really necessary? Nag-aalala namang tanong niya. Ayaw niyang mapaaway si Andeng at baka lalo pang magkagulo roon. Huwag kang mag-alala at kulang ako. Ani Andeng para ipanatag siya. Hinayaan na nga lamang niya ito. She's undecided kung babanggitin niya kay Jet ang pangyayaring iyon o hindi na. Tama na siguro na si Andeng na lang ang makipag-usap sa babaeng kumuha ng larawan niya. They can sue, of course, because it was an invasion of privacy. At iyon naman ay gagawin lamang nila kung hindi ito titigil sa pagpopost ng larawan niya. Pero kung pwede pa namang daanin sa diplomasya ang lahat, ay iyon na muna ang paiiralin nila. Sa hallway ng ospital ay walang kangiting-ngiting sinalubong ni Andeng ang nurse na kumuha ng larawan ni Chantal. Nurse Jean, tama? Aniya rito. Oho, ako nga po. May problema ho ba sa pasyente niyo? Oo, meron. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita rito ang screenshot copy ng post nito sa Facebook. Natameme ang babae at napayuko, tanda ng guilt. Alam mo bang pwede itong ikatanggal sa trabaho mo? Naku, huwag po. Natuwa lang po naman ako. Hindi ko na uulitin. Kamukhang kamukha po kasi siya ni... Hindi ikaw ang unang nagsabi niyan. Pero panghihimasok sa pribadong buhay ang ginawa mo. At pwede ka naming sampahan ng kaso. Huwag naman po, Mrs. Pangako po, hindi ko na... Mrs? Halos umusok ang ilong ni Andeng sa sinabi ng babae. Ang papahupa niyang inis dito ay muling nasindihan, na triple pa nga yata. Mukha ba akong may asawa ha? Ha? Nakakabastos ka sa part na yun? Sorry po ulit. Sorry. Natatarantang pinagkiskis ni Nurse Jean ang dalawang palad sa takot. Akin ang cellphone mo. Po? Akin ang cellphone mo at titingnan ko at baka may nakareserba ka pang mga pictures riyan ng asawa ng pinsan ko. Wala na po. Anong wala? Patingin. Pinalakihan ito ng mga mata ni Andeng. At tubiliman ay kinuha ng babae ang cellphone nito sa bulsa ng puting uniforme. Bahagya pang nangangatal ang kamay nito nang iabot iyon kay Andeng. Kaso, nang bubuksan na niya iyon ay may password. Password? Ako na po ate. Nang mabuksan iyon ay isa-isang chinek ni Andeng ang mga naroroong files. Wala siyang pakialam kung siya naman ang makasuhan ng invasion of privacy. At hindi nga siya nagkamali. May ilang kuha pa ng larawan doon si Chantal. Isa-isa niyang binura ang mga iyon at sinigurong wala nang naiwan bago iba nilik sa nurse ang cellphone nito. Naku, ate, bakit pati yung pics ni idol kong si Chantal Caran binura niyo? Mangiyak-ngiyak na protesta ng babae. Anak ng pating. Sa loob-loob ni Andeng. Alay ko ba? Maghanap ka na lang ulit sa internet, pero binabalaan kita. Wag ka na ulit magkakamaling kunan ng picture si Shanshan. Nakakaintindihan ba tayo? Hindi ho ba dapat maging proud kayo kasi sikat ang pinagkumparahan sa asawa ng pinsan nyo? Sikat na sikat ho yung wedding dress designer na si Chantal Caran. Silosa ang asawa nun. Ayaw na ayaw niyang ibinabandera sa social media ang mukha ng asawa niya. Ay, ganun? Oo, ganun. Kaya magpasalamat ka na lang na hindi niya pa alam. Dahil kapag nagkataon, naku, baka makarating pa ito sa head niyo at lagot ka. Huwag naman po ate. Please po, buburahin ko na yung post ko. Try mo kung nag-i-exist pa. Kayo talagang kabataan. Hindi muna nag-iisip bago gumawa ng kabalbalan. Mahirap naman po kasi kapag babagal-bagal kumilos na pag-iiwanan ng panahon. May pinariringgan ka?
Ay, wala po ate. Kayo naman, masyado kayong sensitive. Umayos ka ha. Itinuro pa ni Anding ang dalawang daliri ang mga mata, saka tumuro rin dito para sabihing binabantayan niya ang kilos nito. Sige po ate, work na po ako. Ayusin mo pagtrabaho. Hindi yung pinipicturan mo ang mga natutulog niyong pasyente. Si ate hindi makamove on. Bubulong-bulong na sabi ng nurse nang tumalikod. May sinasabi ka? Wala po ate, work na po ako. Ingat po kayo. Inirapan ito ni Anding. Pababa na si Jethro ng owner type jeep nang mapansin niya ang pamilyar na mukha ng nurse na napadaan malapit sa pinagparadahan niya ng kanyang sasakyan. Hindi na sana niya iyon papansinin nang makita niya ang dalawang lalaki na pasimpleng sumunod dito. Napakunot noo siya ng kutuban ng kakaiba sa mga ito. Hold upper? Miss, tawag niya sa babae. Kaagad naman siya nitong narinig at lumingon sa direksyon niya. Ngunit hindi na naging lingid sa kanya ang bahagyang pagniwi nito na parang naaasiwang humawak ng shoulder bag. Hello po sir. Mula sa mukha ng babae ay pasimpleng dumaplis ang tingin ni Jethro sa dalawang lalaki na kanina'y nakasunod dito. Dire-diretsyong naglakad papalayo ang mga iyon. Pauwi ka na ba? Mukhang nagtaka ang nurse sa tanong niya. Hinawi pa nito patungo sa likuran ng tenga ang ilang hibla ng buhok habang nag-iiba ang kulay ng mga pisngi. Oho, may kailangan may kailangan ka ba? Itatanong ko lang sana kung kailan pwedeng ma-discharge ang misis ko. Parang nadismaya ang mukha nito. Gayon may ipinaliwanag nito ang sagot kanina ng doktor kay Chantal nang mag-round iyon para check-in ang pasyente. Na 2 hanggang 3 araw pa itong kailangang manatili sa panggamutan para mas matiyak ang kalusugan nito. Ganun ba? Salamat. Walang anuman ho, sir. Pahapyaw niyang hinayon ng tingin ang gilid ng kalsada kung naroroon pa iyong dalawang lalaki. Ngunit parang bulang naglaho ang mga iyon. Hindi kaya nagkamali lang siya ng hinala? Sige miss ha, ingat ka sa pag-uwi. Sige ho, sir. Iniwan na niya ang babae at parang may pakpak ang mga paang pumasok sa paggamutan. Mahigit 24 oras pa lamang niyang hindi nakikita si Shanshan. Ngunit ang pananabik niyang makita ito ay daig pa ang isang taong napawalay sa girlfriend. Girlfriend? Parang may kumalabit sa dibdib niya sa simpleng katagang iyon. Hanggang sa mga sandaling iyon ay parang hindi pa rin kapanipaniwala. Pero oo, may kasintahan na siya / asawa. Napangiti siya sa sarili sa isiping iyon na kung malalaman ng marami ay baka nasabihan na siyang ilusyonado. Masyado siyang nag-aambisyon na masungkit ang isang napakalaking bituin na hinahangaan at tinitingala ng mga kilalang tao sa lipunan. Gayong kung iisipin ay sino lang ba siya? Isang hamak na mekaniko at ex-con. Mabuhay ka sa kasulukuyan. Iyon ang mabilis niyang paalala sa sarili. Hindi niya gustong isipin ang bukas o ang hinaharap. Bawat sandaling kasama niya si Chantal, iyon lang muna ang mahalaga. Makukulta ang utak niya kung iisipin niya ang bukas o kung ano ang gagawin niya kapag dumating na ang sandali na kailangan na ni Chantal na balikan ang buhay nito. Mabigat sa dibdib, iisipin pa lang niya ang sandaling iyon. Pero ano't ano man ay ayos lang. Mag-iipon na lang siya ng masasayang alaala na kasama ito. Dahil gaya ng alam niya at paniniwalaan, walang kasiguraduhan ang bukas. Hindi naman siya bitter na kaparehas ng iba na hindi naniniwala sa forever. Maaga lang niyang natutunan na huwag masyadong umasa sa happy ending. Hindi yata para sa kanya yon. Hindi naman siya pessimist, realist siguro. Tanggap na niya kung ano ang realidad at inihanda na niya ang sarili sa panibagong sakit na maaaring triple pa sa naranasan niya noong una. Huminga na lang siya ng malalim nang sapitin ang silid na kinaroroonan ni Chantal. Ang ngayon ang importante. Gumuhit ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi, kasabay ng pagpihit niya sa seradura ng pinto. At nang tumutok ang mga mata niya sa babaeng tila sadyang nag-aabang sa kanyang pagdating, ay binalot ng mainit na emosyon ang kanyang dibdib. Ang mundo ko. Nang unti-unting gumuhit ang matamis na ngiti sa mga labi nito, ay parang literal na nagliwanag ang kanyang paligid. Buo na ang araw niya. It was past 11 in the morning. At nag-uumpisa na mag-alala si Chantal dahil wala pa si Jethro.
Noon naman bumukas ang pinto ng kinaroroonan niyang silid at bumungad doon ang taong hinihintay niya. Otomatikong gumuhit ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. He removed his dark sunglasses and smiled back. Nang dire-diretso itong lumapit sa kanya ay kumabog ang dibdib niya. He leaned down and kissed her forehead. Reporting for duty, Commander. Nasa po niya ang kaliwang dibdib nang tila lumukso ang kanyang puso sa hindi mapigilang kilig. Ay, ano yung nakita ko? Wika ni Andeng na nagpabalik ng isip niya sa kasalukuyan. Kagabi may I love you kong narinig. Ngayon naman isang malagkit na eksena. Ano yun? Nahuhuli na ba ako sa balita ha? Magsalita kayo. Ang OA mo, bes. Ani Marcy. OA? Ikaw ba? Ikaw ba? Nagpapatay mali siya ka lang ba na may unawaan ng dalawang to? O alam mo na mayroon na at hindi mo sinasabi sa akin? Hindi naglilihim sa akin ang alaga ko. Yung alaga mo ang dapat mong tinatanong dyan. Naninita ang tinging lumingon si Andeng kina Jetro at Chantal. Ha? Kayo na? Nagpalitan muna ng tingin ang magkasintahan bago sabay na tumango. Wow! Mahinang bulalas ng pinsan ni Jetro. Nagkasakit lang si Shanshan, naging jowa mo na? Nanliligaw pa rin ako. Ani Jetro, inilapag nito sa upuan ng mga daladala bago naupo sa tabi ni Chantal. Nanliligaw ka pa rin ng lagay na yan? Pero nakatuka ka na? Bakit? May batas bang nagbabawal na hindi ka pwedeng manligaw kapag girlfriend mo ng babae? May point ka. Sang-ayong saad ni Marcy. Nakakapagtampo kayo. Paingos na sabi ni Andeng. Kapag ako talaga nagka-jowa, puyo kayo sa akin lahat. Baka naman si Dagulang pinagpapantasyan mo ha? Pabirong sabi ni Jet. Ang bastos mo sa part na yon, pinsan. Anong palagay mo sa akin, desperada? Nagpapaalala lang. Tse! Dinampot nito ang sling bag sa sofa. Makauwi na nga lang. Susi baka makalimutan mo. Pahablot na kinuha ni Andeng ang susi mula sa pinsan. Dali-dali na ring tumayo si Marcy para sumunod sa kaibigan. Bes, hintayin mo ko. Nagtatampo ako sa'yo. Maglakad ka pa uwi. Ano ba? Lalo kang hindi magkaka-love life kapag ganyan ka. Bilisan mo. Oo na po, heto na nga. Bago umalis ay lumapit ito kay Shanshan. 2 to 3 days ka pa rito, sabi ng doktor. Pero hindi ko mo may unawaan na kayo ay pwede niyong gawin ng kahit anong gusto nyo. Maliwanag? Kapag nabinat ka, mag-e-extend ka pa rito ng 1 week. Ikaw rin. Chantal rolled her eyes sailingward. Parang nanay na nagbibilin sa teenager na anak si Marcy. We're in the hospital for goodness sake, Kati Marcy. And besides, I'm contagious. So close proximity is a big no-no. Big no-no ka dyan. If I know. Oy, ikaw. Itinuro siya nito. Mapusok si Jetro. Marupok. Kahit hindi niya masyadong naintindihan ang huli nitong sinabi, ay napanguso na lang siya. Jet, bago ang lahat, dapat may singsing muna ha. Bilin pa ni Marcy bago tumalikod at tinungo ang pinto para sumunod kay Andeng. Natawa na lang naman si Jetro. Kumain na tayo, nagugutom na ako. Anito. Nangakmang aayusin ni Jetro ang foldable table na nakapabit sa kanyang hospital bed ay pinigilan niya ito. Doon na lang tayo. Itinuro niya ang maliit na mesa na napapagitnaan ng 2 armchair at sofa. Sige. Inalalayan siya nitong pababa ng kama. Hila-hila nito ang pole na kinakabitan ng kanyang IV habang nakaalalay ang isa nitong kamay sa kanyang siko. Let's sit here. Itinuro niya ang sofa. Igineya siya nito paupo roon. Nang komportable na siya ay nagsimula itong ihain ng mga dalang pagkain sa misita. Nalanghap niya ang masarap na aroma ng tinola. Jollibee? Nabitin sa ere ang kamay ni Jetro sa akmang paglalagay ng kanin sa kanyang plato. Bakit? May tila natutuwang ngiti sa mga labi nito. Kung babae ito ay maiisip niyang kinikilig ito. Let's take a picture together. Ngayon na? Yes. Baka na naman kasi makalimutan niya. Sige, saan ba ako papesto? Here. Tinapik niya ang kanyang tabi.
Nang maupo ito roon ay nag-side view siya ng upo at bahagyang isinandal ang sarili rito. Say sweet. Sweet. She tapped the camera button on the screen. Ilang sunod-sunod na shots ang kinunan niya kahit ang ilan ay candid shot. Mas gusto niya iyong surprised expression sa mukha ni Jet. Nakakatuwa. Nang mapansin nitong sinasadya niya ay inagaw nito ang cellphone mula sa kanya. Paano ba gamitin to? Nangangagat ba to ng tanga? Marahan niyang tinampal ang bibig nito. Sorry po. It's easy. Itinuro niya rito ang dapat gawin. Ilang saglit pa at parang silang mga teenager na nagkukulitan habang panay ang selfie. Nang isa-isa nilang tingnan ang mga kuha nilang pictures ay tawa sila ng tawa. Bagay pala tayo. Out of the blue ay sabi nito. Napangiti siya. Tiningnan niya ang larawang tinitingnan nito. May kasiyahang pumuno sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ng mga pictures. Ngunit ang pinakapaborito niya sa mga iyon ay iyong nakayakap ito sa bewang niya habang nakasandal siya sa dibdib nito at kapwa may matamis na ngiti sa kanilang mga labi. Gagawin niya iyong lock screen sa kanyang cellphone, naisip niya. Kain muna tayo oh, lalamig ng pagkain. Hinayaan niya itong maghain habang siya ay panay ang kutingting sa kanyang cellphone. Habang busy ito ay pasimple niya itong kinunan ng picture. Napangiti siya, ginawa naman niya iyong home screen. Commander, kain na. Kumutsara ito ng kanin at ulam at sinubuan siya. Otomatiko niyang ibinuka ang bibig upang tanggapin ang isinubo nitong pagkain. Ganoon ang naging sistema nila. Hindi na niya namalayan na naparami ng kain niya. Ngumunguya pa siya nang marinig niya ang capture sound ng kamera. Pag-angat niya ng tingin ay sakto ang pagkuha ni Jethro ng picture niya. Hey! Saway niya rito, ngunit hindi ito nagpaawat at panay ang kuha ng picture niya. Minnie! Ngumiti lang ito at pagkatapos ay yumuko at sinikop ang mga labi niya sa isang banayad na halik. It was just a lip-lock kiss. No tongue, but it was the most gratifying kiss she ever had.